What are we doing every morning? We just read. What are we reading? The Bible. What version of the Bible? Or what time is it? It's time for ESD, ang salita ng Diyos. Babasahin po natin Lucas Kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 31. So Luke chapter 6, verses 27 to 31. Ganda ng title nito. Pagmamahal sa kaaway. Ganda na. Pero yung title na to, dito sa ESD, covered niya, verse 27 hanggang 36. Pero babasahin natin, verse 27 hanggang 31 lang. Tara. Tingnan natin, partition natin sa dalawa. Two parts. May parallel verses po ito sa Matthew chapter 5, verse 38 to 48, and then Matthew chapter 7, verse 12. Alright. Kasi two parts to eh. So, probably yung Matthew chapter 7, verse 12. Yun yung second part nito. Pero ito muna. Verse 27 po tayo. Let's read. Ngunit, ngunit sinasabi ko sa inyo, medyo mali agad ako doon. Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawa ninyo ng mabuti ang mga napuput sa inyo. Napaka-timely nito. Paliwanag ko mamaya. Explain ko. Ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napuput sa inyo. Gandang reminder nito sa akin. Grabe, mga pinapatamaan ako ni Lord. Verse 28. Pagpalain ninyo ang mga nagbibitaw ng sumpa laban sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga nagmamalupit sa inyo. Kapag sinampal ka sa iyong, verse 29 po to Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Basahin ko po ulit. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag may kumuha ng balabal mo, huwag mong ipagkait pati ang iyong damit. Bigyan mo ang sinuman, bigyan mo ang sinumang humihingi sa iyo. At kapag may kumukuha ng iyong pag-aari, ay huwag mo na itong bawiin pa. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Do unto others what you want others do unto you. So, if someone slap you on the right cheek, give the left cheek as well. If someone sue you for your coat, give your cloak as well. Someone asks you to walk 1 mile, walk with them twine. Actually, that's a different verse. Pero halos yun, no? Ganda ng pagkakasabi ng Panginoon dito. Tapos yung verse 31, do unto others what you want others do unto you. Ganda. Okay. Bakit to, sobrang timing, napaka-timing. Pag dilat ko kanina umaga, after ko magdasal, manalangin. Kasi every morning nanalangin ako. As in yung lahat ng prayers ko, lahat ng pinagpe-pray ko, yan, dinadalangin ko sa Panginoon. Tapos pagtingin ko, after nun, check na ako ng messages. After ko na. Tapos titignan ko rin yung, yung YouTube comment section. Ngayon, sa YouTube comment section, pakita ko sa inyo. Halos almost everyday itong tao na to. Ay, wala siya dito. Ba't ganun? Baka sa reply siya. Okay. So, punta ako dito, tapos tignan ko dito sa notif. Kung ayun. Ito. Ito. Everyday to, walang palya to. Si Leo Wagan. Ayan. Yung message niya. Actually, di ko pa binabasa ng buo. Sabi niya, Yeshua, may vowels ba sa Hebrew? Hindi ko man na pinipindot kasi baka pag pinindot ko mawala na eh. Pero usually, sasabihin niya, sino naman tong loko na to? Sino naman tong loko-loko na to? Parang ganun everyday na message niya. Ang nire-reply ko sa kanya, puro emoji. Yung hilig ko yung heart, yung face na may heart, tapos yung yakap, tapos yung smiley, tapos yung book, tapos yung pray,
tapos yung turo sa kay Lord, tapos yung praise, yung worship. Ganun lang, yun lang nire-reply ko sa kanya. Pero kanina, paggising ko, pagbasa ko, ang kulit nito. Ganun na sa isip ko, being honest. Ang kulit na nito. Gusto ko nang replyan, show me your face, add me on Facebook. If you want a debate, let's go on a debate. But don't hide on a dummy account. Para yun yung gusto ko sabihin kanina. Gusto ko na talaga replyan. Don't hide on a dummy account and then let's converse. If you want to say something, say it to me directly so I could respond. Ngayon, para mas maganda, sa isip-isip ko na po to para mas maganda, engage tayo on a call, video call, tapos naka-live. Yun yung gusto ko sabihin. Yun ang gusto ko sabihin. Kasi ang inisip ko kanina, ano mapapala natin kung magtatalo tayo dito? Or kung lagi mo akong kukutyain, tapos, wala akong papala walang fruit. Kaya gusto ko sanang malaman, saan ka nang gagaling? Kaya lang, saan ka nang gagaling, i-reveal mo yung face mo. Para may accountability. So, ito yung stand mo. Ito yung ipinaglalaban mo. Kontra ka sa sinasabi ko, okay lang yun. Kaya lang, hindi ko maunawaan kung saan ka nang gagaling. So, puro pagmamahal na papakita ko sa'yo. Kaya lang kanina, natitrigger ako. Gusto ko siyang kausapin ng publicly. Ang unang pumapasok sa isip ko is, to reveal my heart to him and to reveal his heart to me in public's eyes. Para walang deception. Walang deception na mangyayari. Kung ano yung marireveal talaga. Yun yung nasa isip ko kanina. Tapos, may part doon na let's see what will happen. May pride and ego. Tapos bigla-bigla, pagtingin ko nung babasahin ko today, ito yung mapakita sa akin ni Lord. Pagmamahal sa kaaway. Okay, Lord. Ibig sabihin, chinecheck na ni Lord. Pinapakita sa akin ni Lord yung heart ko. Okay na yung ginagawa mo. Hindi ka na nga nagre-respond sa kanya. Puro pag-ibig na yung kumbaga, ang sagot mo sa kanya sa mga pagbato niya sa ng bato, puro tinapay. Tapos bigla mo maiisip na galing ni Satan, galing niyang mag-twist ng isip. Tapos good intention pa, parang ang pakiramdam ko pa kanina, good intention. Sige, para malaman ko kung saan ka nang gagaling, malaman ko yung ano yung pinaglalaban mo, malaman ko kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kasi one-way street yung nangyayari. Parang ganun yung nasa isip ko. Kasi sinishare ko yung akin, tapos ang sasabihin mo lang everyday is, sino naman tong loko na to? Sino naman tong sino ka naman? Sino naman? Ganun yung mga sinasabi niya everyday. Nung yesterday, naisip ko, tanong ka ng tanong ko sino ako, pero nood ka naman ang nood. Kung gano'n, nood ka naman ang nood. Tapos ngayon, di na-trigger ako dito sa kanina. Kasi, ang tinatanong niya is may vowels ba sa Hebrew? Ang gusto ko sanang initial na i-reply is, those who have ears to hear, let them hear. Those who have eyes to see, let them see. Yung sana gusto kong i-reply nitong latter part. Nung medyo nagko-cool down na yung idea na, ayayin ko kaya ito sa debate. Tapos ang huling nasa isip ko na lang, hindi, sendan ko na lang ng, those who have ears to hear, let them hear. Those who have eyes to see, let them see. Sabi naman ni Lord yun Yun ang sana yung huling i-reply ko. Tapos nung eto na, pinulap ko na yung babasahin natin. Ini-extend ko yun. Gusto ko lang makita nyo yung direct application na pinapakita sa akin dito. Kung sino yung napupuot sa'yo, ayun gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Okay, bakit ko pinakita yung Leo Wagan? Dami account kasi yun. So, kumbaga, wala naman, kumbaga, hindi naman yung tunay niyang pangalan. So, pinakita ko lang, kung hindi siya ginagawa ng masama, pinakita ko lang, nagiging honest lang ako na accountable sa naisip ko kaninang umaga.
Kasi nung past few days, na tolerate ko siya. Kanina lang talaga pagising ko. Sige na, pagbigyan ko na nga itong isa na to. Parang ganun na sa isip, pagbigyan ko na nga, pagbigyan na nga. Yabang na pagbibigyan. Bakit? Sino ka ba, JB? Pero yun nga, gusto ko sanang sagutin yung, yung tanong niya na yun. Pero gusto ko sanang sagutin siya, naka-video call kami, naka-live, para, on the spot. Ganun, parang, ito yung gusto ko mangyari kanina. Gotcha moment. Which is, di maganda. So, yun yung isip ko na kanina, hindi maganda. So, nire-remind ako dito ni Lord. Hayaan mo na. Hayaan mo na lang siya. Hayaan mo ako gumawa ng paraan. Yun yung ginagawa ni Lord sa akin. Yung nare-remind sa akin ni Lord, hayaan mo ako yung gumawa ng paraan. Ako naman papalambot ang puso niya. Naalala mo ba yung Acts chapter 16, JB? Dati, lagi mong sinasabi yun. Tama nga ba? Acts chapter 16 nga ba? Puntahan ko lang po gusto ko yung Acts na yun. Yung kay Lydia, about kay Lydia. Puntahan ko si mga taga-Roma, sa ba yung gawa? Yan, mga gawa. Tapos, 16. Tapos, palitan ko ng version. Punta ako kay KJV. Talagang gumawa ng parang para ma-prolong. Ayan na. Wait lang Verse 14. And a certain woman named Lydia, a seller of purple. Yung pagka-seller ka ng purple nun, mamahaling ingredients yun. Ibig sabihin, may kaya o nakakaangat-angat o mayaman si Lydia. Tapos negosyante. And a certain woman named Lydia, a seller of purple, tela to. Ano ba Tagalog ng purple? Nalimutan ko. Pero basta yung purple yung Tagalog. Nalimutan ko yung Tagalog. Pero purple. Of the city of Thyatira. Favorite ko itong verse na to Tingnan ito. Which worship God, pero bago niya worship God, which worship God, heard us. Heard us. Mga apostles na nagpipreach, nag-share ng gospel. Heard us. Tapos, whose heart the Lord opened. Lydia didn't open their heart to the Word of God, whose heart the Lord opened. Si Lord nag-open ang heart. That she attended unto the things which were spoken of Paul. Nakinig ng kumbaga, intently. Galing which worship God, heard us, whose heart the Lord opened. So, kaya dito mo wala sa akin tong na to. Minsan yung pagka may nagtatanong sa akin, paano ako nakakapag-memorize ng verse? Actually, hindi ako nagme-memorize ng verse. May times pinilit ko mag-try, ang hirap. Parang hindi siya nagsisink in. Pero yung mga naalala ko mga verses, nagrima yun. Nagrima talaga. As in, hindi ko makalimutan dahil kumbaga parang nakarelate yung past life ko. Tapos yung mga pinapagawa ni Lord or nire-remind sa akin ni Lord. Pero anyways, babalik tayo sa loop. Hanggang 15 minutes lang, guys. Please, humor me. Please humor me. Balikan lang natin. Dami ko na sa KJV. Basahin ko na rin sa KJV. Kasi yung KJV, napaka-poetic, guys. Merong meron dito na parang, dinadala ka sa ibang dimension. Ako sa akin lang siguro. So, 27. But I say unto you, which hear, sa nakikinig, But I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you. Verse 28, bless them that curse you. Lord, talaga ba bless them? Okay. Bless them that curse you. And pray for them which despitefully use you. Verse 29, and unto him that smiteth thee, strike you, attack you, hit you, smiteth thee, on the cheek, offer also the other. And him that taketh away the cloak, forbid not to take thy coat also. So, huwag kang mag-atubili. Kinuha niya yung cloak, bigay mo rin yung coat mo. Forbid not to take thy coat as also. Sa isang version, sa other version, hindi ko maalala kung kay Matthew or kay Mark,
If someone sue you for your cloak, give your coat as well. All right. So verse 30, give to every man that asketh of thee, and of him that taketh away thy goods, ask them not again. Verse 31, and as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise. What you want others do unto you, do to others as well. Alright. Yeah. Nagbasa tayo ng panibagong version na from ASD, binasa ko lang sa KJV kasi sarap sa pakiramdam ng salita ng Panginoon. And yeah, na-correct ni Lord yung heart ko kanina. Kaya sa'yo, Leo Wagan, forgive me, I was thinking about engaging you earlier. But I'ma surrender. You won your battle. I lose this one. Ikaw na. Alam mo na yung Hebrew. Ako na yung, hindi ko alam sagot. But God bless you. May the Lord shine His face upon you. May the Lord give you peace. I don't know kung ano pinagdadaanan mo ngayon. But genuinely speaking, I hope you overcome it by the help of God. I pray you to Satan, 1 Corinthians chapter 5, verse 5, not to harm you. Sayin natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse 5. To deliver such a person unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. For you to reach a brokenness, for you to reach rock bottom, so you could look at God and ask for His help. Baka nag-enjoy ka ngayon sa deception ni Satan. So, I'm not praying for you to be destroyed by Satan because I hate you. I don't know you. I really don't. I don't know if I met you personally. But I'm just praying you unto Satan so that you become humble in your rock bottom or on your rock bottom, because God will meet you there. Hoping and praying that I'll be seeing you in heaven one day, in His kingdom, in God's kingdom. Praying for your family as well. Kung loved ones, for your loved ones. Yeah. That's for you, Leo. Kung yun talaga yung tunay mo pangalan. Hindi ko na-check yung profile mo, but I think I don't have to. Pero doon sa ibang mga nakikinig, napaabot ko pa na 18 minutes. Guys, babasa na po ako Bible study. So, God bless you. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.